Hello everybody! God loves us. In Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Topic ngayong gabi ay ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Ang mga terminong maligtas at kaligtasan ay ginagamit kung minsan ng mga manunulat ng Biblia. May kinalaman sa isang tao na iniligtas mula sa panganib o kapahamakan. Exodo 14:13-14. Sinabi niya, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ang kaligtasan, Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Roma 5:8. Ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos ay nagsisimula sa kaalamang may kamangha-mangha siyang plano ng kaligtasan. Number 1. Mahal tayo ng Diyos. Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Oo, nagmamahal ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos na gumawa ng buong daigdig at kalawakan ay minamahal ka. Iniisip ka niya araw-araw at gagawin niya ang lahat para lamang makuha ang iyong atensyon. Kabilang ka sa isang plano ng Diyos na nakasaad sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip sa aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sinisiguro ng Diyos na kasama ka sa planong ito at gagawin niya ito sa buhay mo dahil mahal ka niya. Hindi siya malayo, hindi darating sa buhay mo na iiwan ka na niya. Hinahayaan niyang mangyari ang mga bagay-bagay na higit sa iyong kakayahan upang tawagin mo siya at hanapin. Hinahayaan niya ring maranasan mo ang mga mabubuti at kamanghamanghang mga bagay upang maranasan mo ang kanyang pagmamahal. Number 2, ngunit makasalanan tayo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para lang sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Roma 5:8. Mahal tayo ng Diyos kahit pa tayo ay makasalanan. Hindi mo man ito maramdaman o maranasan dahil sa mga pagsubok na iyong kinakaharap na humaharang sa lahat ng pagpapala mula sa Diyos. Sinabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang katotohanan ay lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Ang kasalanan ay ang pinakamalaking balakid sa ating paglapit sa Diyos. Napakalapit niya, ngunit nagiging malayo dahil sa mga kasalanan. Hinihiwalay tayo nito sa Diyos. Sinasabi sa Biblia sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kasalanan ay may kabayaran at ito ay kamatayan. Hindi natin pinag-usapan ang pagkakahiwalay ng kaluluwa sa katawan kapag ang isa ay namatay sa laman. Mas malala pa rito, ito ang tinatawag na habang buhay na kamatayan, kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay pinaparusahan sa impyerno sa habang panahon. Ibig sabihin, ang isang makasalanan ay nahiwalay na sa presensya ng Diyos habang buhay.
Sa abot ng ating makakaya ay nagagawa naman nating takpan ang kasalanan sa pamamagitan ng relihiyon, mabuting gawa, mabuting ugali, kawang gawa at edukasyon. Ngunit, pala sa mga ito ang makapagligtas sa atin sa kasalanan at makapagbibigay ng daan upang makabalik sa Diyos. Number 3, namatay siya para sa atin, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Roma 5:8. Ang Diyos sa kanyang labis na pagmamahal sa iyo at sa akin ay nagbigay kaligtasan. Ipinadala niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak upang maging tumpak na kasagutan sa kaawa-awang kondisyon ng ating kaluluwa. 1:3:16 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang libong taon nang nakalilipas, si Jesucristo ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Siya lamang ang natatanging maaaring magbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang pumalit sa atin at naging kabayaran ang kanyang dugo bilang kapalit. Ngunit si Jesus ay hindi lamang namatay at inilibing, nabuhay siya mula sa libingan upang magbigay daan sa ating mga taong na makabalik muli sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang cross ni Kristo Jesus ay niligtas ka at maging ako mula sa kamatayan at ipinalik tayo nito sa Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan niya, ang kasalanan ay nabaliwala. Buhat niya ay katagumpayan sa mga tumatawag sa kanyang pangalan at binuksan niya ang daan sa buhay na walang hanggan. Juan 14:6 Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ano ngayon ang dapat nating gawin? Mayroong tatlong simple ngunit makapangyarihang mga hakbang sa kailangan nating gawin na makapagbabago ng ating buhay. Letter A, admit. Tanggapin ang ating mga kasalanan, magsisi at bumalik sa Panginoon. Letter B, believe. Paniwalaang taos sa puso mo na namatay si Jesus, inilibing at muling nabuhay mula sa kamatayan. Letter C, confess. Ipahayag na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas at imbitahan siya sa iyong buhay. Gawa 3:19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Roma 10:9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at nang sa gayon ay nagiging matuwid at nagpapahayag siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Panalangin ng kaligtasan. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan.
Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga maling nagawa. Naniniwala po ako na sa iyong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay, nilinis niyo po ang aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang pinto ng aking buhay at iniimbitahan po kita upang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa regalo ng buhay na walang hanggan at sa pagbabalik sa akin sa piling ng Diyos. Tulungan niyo po akong mamuhay ng ayon sa inyong pamamaraan mula sa araw na ito. Mula ngayon sa inyo na ang aking buhay. Amen. Mga katanungan, nararamdaman mo ba ang dalisay na pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay? Sa papaanong paraan? Napagtanto mo ba na ikaw ay makasalanan? Paano? Ano ang iyong nararamdaman nang tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Malaya ba sa iyong kalooban na sumunod ka sa Kanya buong buhay mo? Paano? But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:23. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 3:16. Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Therefore, repent and return so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Acts 3:19. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Romans 10:9-10. Thank you for watching. Have a nice day and God bless everyone.